Bilang isang anak, bilang isang kapatid, gagawin ang lahat ng paraan para makatulong sa pamilya. Yan ang nasa isip ng isang tao para lang guminhawa sa buhay. Sa kwento natin ngayon, tunghayan natin ang kwento kung paano ginawa ni Luisa ang lahat ng paraan para lamang matugunan ang pangailangan ng pamilya nito. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan, ay labis po ako nagpapasalamat sa inyo dahil 100,000 subscribers na po tayo. Kaya naman kaibigan ay maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Panganay sa apat na magkakapatid itong si Luisa. Matapos kasing pumanaw ang kanyang ama, siya na ang naging katuwang ng kanyang ina, lalo na sa panghanap buhay para lang masuporta sa buong pamilya nito. Matapos kasing nakapagtapos itong si Luisa sa senior high, ay nakapagdesisyon ang dalaga na mamasukan na lamang siya bilang isang janitress sa isang hotel. Mabuti na lamang at sa oras na iyon ay nagkaroon ng bakante ang hotel, kaya naman agad siya natanggap at agad rin siyang nakapasok ng trabaho. Masaya itong si Luisa dahil sa wakas ay makatulong na siya sa pag-aaral ng kanyang tatlong magkakapatid. Samantalang ang nanay naman nitong si Celia ay nagtatrabaho naman bilang isang labandera, kaya kailangan talaga nilang magsumikap para sa mga anak nito. Ate Luisa, baka meron na po kayo dyan. Kailangan ko kasi mabayaran ang project ko sa eskwelahan eh. Saad naman ng kanyang kapatid na si Megan. Ate, ako rin po. Dahil na bukas po namin pero si nanay kasi wala pa siyang pera. Megan, magkano ba ang lahat ng iyon? Ate, sa akin mga nasa 500. Kay Jack din, ganun din. Naku, medyo malaki nga naman ang babayaran natin. Pero pwede bang bukas ko na lang ibibigay? Manghihiram muna ako sa katrabaho ko. Mamaya, pagpasok ko. Sige ate, maraming salamat po. Mahal na mahal ni Luisa ang kanyang mga kapatid. Kaya naman gusto niyang lahat sila ay makapagtapos sa kolehiyo. Maagang umalis itong si Luisa. Nagbabakasakaling may magpapahiram sa kanya ng pera. Lalo na yung mga trabaho niya sa kumpanya. Hello, good morning Luisa. Ang aga mo naman yata ngayon. Anong meron? Cyril, ang totoo, sinadya ko talagang maagang pumasok at hinihintay kita. Bakit Luisa, may problema ba sa trabaho? Hindi naman Cyril, ang totoo po. May pabor lang sana ako sa iyo eh. Ganun ba Luisa? Ano yun, baka makatulong ako sa iyo? Nakakahiya man pero manghiram sana ako sa iyo ng pera. Sa sweldo ko na lang babayaran. May kailangan kasi akong bayaran sa eskwelahan ng mga kapatid ko. Ganun ba? Magkano ba ang hiramin mo, Luisa? Okay lang ba kung 1,000 Cyril? Sige, walang problema, Luisa. May budget pa naman ako hanggang sa katapusan at mapahiram din kita. Naku, maraming salamat Cyril ha. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Sa mga oras na iyon ay nagsimula na ring trabaho sina Luisa at Cyril sa hotel bilang janitress. Siya nga pala Cyril, kilala mo na ba ang may-ari ng hotel na ito? Nako, hindi rin Luisa eh. Pero ang sabi nila nasa ibang bansa daw ito ngayon. Bakit mo naman naitanong Luisa? Napansin ko kasi na manager lang at ilang mga staff ang naririto. Oo Luisa, pero ang sabi din nila sobrang bait daw ng amo natin. Kaya pagbutihan na lang natin ang trabaho para tumagal tayo dito. Ilang buwan ang nakalipas, naging maganda ang performance ng magkaibigang Luisa at Cyril. Ngunit dumating ang isang pangyayari na hindi nila inaasahan. Habang nalilinis itong si Luisa sa may second floor, nakita niya ang isang matandang lalaki na medyo nahirapan na rin maglakad. Kaya naman nilapitan niya ito. Magandang tanghali po sir. Saan po kayo pupunta? Iha, bababa sana ako ng ground floor. Pero hindi ko napansin na brownout pala ngayon kaya hindi gumagana ang elevator. Nako sir, pasensya na po kayo. Okay lang po ba na samahan ko po kayo sir sa ground floor? Medyo mataas kasi ang hagdan pababa sir. Pero Iha, baka naman makita ka ng manager nyo na wala sa pwesto mo dahil sa pagtulong sa akin. Ayos lang po iyon sir, para sa akin po.
Ang mahalaga pa rin ang makatulong sa kapwa. Lahat po tayo tumatanda, sir. Kaya habang may pagkakataon, tutulong ako sa kapwa-tao. Nako Iha, napakabusilok naman ng puso mo. Kung ganun, tara, samahan mo muna ako. Iniwan muna ni Luisa ang kanyang trabaho at inilalayan ang matanda pababa ng hagdan. Maya-maya pa sa pagbaba ng hagdan, sa di inasahan ay muntik nang nadulas ang matanda na si Mariano. Mabuti na lang at nahawakan ito ni Luisa. Ngunit sa oras ding iyon, nadulas naman itong si Luisa at ito ang naging dahilan na siya ang nahulog sa hagdan at pagulong-gulong hanggang sa ibaba. Miss, ayos ka lang ba? Tulungan niyo kami! Pasigaw ni Mariano na sana'y may tumulong sa kanila. Dandahan siyang bumaba ng hagdan, pagdating sa baba ay nakita niyang duguan ang dalaga at wala na itong malay. Ilang saglit pa ay dumating na itong si Cyril. Sir, ano nangyari sa kasama ko? Miss, nadulas kasi ang kasama mo dito sa hagdan eh. Maya-maya pa ay tumawag itong si Mariano ng ambulansya para madala ang dalaga sa ospital. Sa kabilang dako naman, labis ang pag-alala ng pamilya ni Luisa, lalo na itong si Nanay Cecilia. Doc, kumusta po ang anak ko? Mrs., sa ngayon kasi, kasalukuyan namin siyang inobserbahan. Medyo masama kasi ang kanyang pakiramdam at kalagayan dahil sa pagkahulog sa hagdan. Paano po nangyari iyon, Doc? Mrs., hindi ko alam. Tanungin niyo lamang yung matanda. Nagdala niya dito sa amin. Manong, ano po nangyari sa aking anak? Bakit siya nahulog? Ikaw ho ba ang ina ni Luisa? Ako po. Ilang oras ang nakalipas, nagising na itong si Luisa. Anak, mabuti naman at nagising ka na. Ma, bakit madilim? Pakibukas naman po ng ilaw. Luisa, nakabukas naman ng ilaw. Po, pero bakit wala akong makita, Ma? Doc, ano po nangyari sa anak ko? Mrs., ang totoo, ang pagkahulog ni Luisa sa hagdan, ito ang naging dahilan kung bakit siya ngayon nabulag. Kailangan niyang maoperahan. Kung hindi, baka tuloy siya maging bulag. Doc, wala po kaming sapat na halaga para sa kanyang operasyon. Ano pong gagawin namin? Mrs., pasensya na ho kayo pero wala po akong magagawa. Nay, sorry po kung mas lalo patuloy akong walang pakinabang sa inyo ngayon. Luisa, anak, hindi ko rin alam kung anong gagawin natin ngayon. Nariyan po ang mga kapatid mo. Ilang saglit pa, dumating ang matandang si Mariano sa ospital. Mrs., kumusta na po si Luisa? Sino po kayo? Ako nga pala si Mariano. Ang tinulungan Luisa na bumaba sa hagdan pero hindi ko naman akalain siya ang madulas. Sir Mariano, hindi na po siya nakakakita. Bulag na po ang anak ko, dulot ng kanyang pagkahulog. Malaking halaga ng pera ang kailangan para muli siyang makakita. Pero wala kaming ganong halaga, sir. Mrs., alam niyo, nakabuti ng loob ng anak niyo. Nalaman ko rin na siya pala ang tumulong sa mga kapatid niya. Ako na po ang sasagot sa operasyon ng anak mo na si Luisa. Sir, talaga po. Pero baka hindi po namin kayo mabayaran agad. Luisa, alam mo, marahil ako ang naging dahilan kung bakit ka nagaganyan. Isa pa, karapat dapat kang tulungan dahil mabuti kang tao. Kung hindi mo matatanong, ako si Don Mariano Perez, ang nagmamay-ari ng hotel na pinapasukan mo. Hindi makapaniwala itong si Luisa nang matandang kanyang tinulungan, siya ang CEO ng hotel na iyon. Nabalitaan sa buong hotel ang ginawa ni Luisa sa matanda, lalo na ang kanyang trabahong si Cyril. Dahil sa tulong ni Don, naging successful naman ang operasyon sa mata ni Luisa. Laking pasalamat niya sa matanda dahil binigyan pa siya ng ikalawang pagkakataon para makitang muli at makapagpatuloy sa pagtulong sa pamilya at sa ibang nangangailangan. Sir Mariano, malaki po ang utang na loob namin sa inyo. Luisa, napakabuti mo. Kaya narapat ka lamang ding tulungan. Luisa, mabuti naman at ayos ka na. Hindi ko akalain na si Don Mariano pala yung taong tinulungan mo sa araw na iyon. Cyril,
Pasensya ka na rin ha. Baka hindi ko pa rin mabayaran ang hiniram ko sa iyong pera sa katapusan. Kailangan ko pa yatang magpahinga ng ilang buwan pero nakausap ko naman si Don Mariano at management ng hotel na babalik daw ako kapag tuluyan na akong magaling. Luisa, ano ka ba? Huwag mo munang isipin iyon. Ang mahalaga sa ngayon ay magpapalakas ka para muli ka nang makapagtrabaho. Habang tuluyan nagpapagaling itong si Luisa, si Don Mariano naman ang naging bahala sa mga gamutan nito. Sir, labis na po ang tulong niyo sa amin. Luisa, hindi lang yun. Bibigyan din kita ng financial na tulong para sa mga kapatid mo. Matapos ng ilang buwang pagpapahinga ni Luisa ay muli na siyang bumalik sa hotel para magtrabaho at muli naman siyang tinanggap ng management. Welcome back, Luisa. Maraming salamat, Cyril. Cyril, ito nga pala yung perang nahiram ko sa'yo. Nako, Luisa, huwag mo munang isipin yun. Ang mahalaga ay magaling ka na. Hindi nakalimutan ni Luisa ang kanyang nakaraan. Ganun pa man, mas ginalingan pa ni Luisa ang pagtatrabaho sa hotel bilang sukli nito sa mabuting amo. Sa ngayon ay nakapagtapos na rin ang kanyang mga kapatid sa kolehiyo. Hindi lang bilang isang janitress itong si Luisa. Nirekomenda rin siya ng Don para maging staff nito sa kanyang opisina. At ito ang hindi inasahan ng dalaga. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo ito ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Maraming salamat pong muli. Abangan po natin ang ating kwento, pag-ibig at inspirasyon sa sunod nating video. Maraming salamat.